Okay, try naman natin itong naisip ko na magdadrive tayo uli na parang nagkukwentuhan lang tayo habang nakasakay ka at nagkukwentuhan tayo tungkol sa mga buhay-buhay natin dito na ginagawa rin naman natin dyan sa Pilipinas. Paminsan-minsan nakikinig tayo ng radyo at paminsan-minsan din ay nagkukwentuhan tayo at nagpapalitan tayo ng mga nalalaman na ganun pala. So, tingnan natin yan kung halimbawa at mas gusto nyo yung ganitong vibe. Kumpara nyo na lang to sa iba para na sa ganon malaman natin kung alin yung mas makakatulong sa inyo. Okay? Natutulungan din ako nito. Dahil mas napagtutuunan ko ng pansin kung alin talaga yung dapat na gawin. Ano, gusto niyo ba ng ganyan? Anyway, magkwentuhan naman tayo nung natutunan ko na minsan nakakalagpas din yung mga pagkakataon sa akin na tingnan nyo kung okay lang rin ba sa inyo yung makalagpas yung mga pagkakataon na to. Dito kasi kailangan natin ng sasakyan para makapagtrabaho. Pero may mga lugar naman na merong transportation. Maaari, pwede mong magamit yung transportation. Kaya lang, dahil sa mas convenient yung magsasakyan tayo, bumibili na lang rin tayo ng sasakyan katulad ng ibang tao. So, halimbawa, binili natin yung sasakyan ng let's say 30,000. Hinulugan natin yon for 5 years. Pagkatapos ng 5 years, yung sasakyan na yon, mababa na ang halaga. Maaaring 20,000 na lang yon after 5 years.
Pagdating ng 10 years, maaari yung sasakyan na yon, 10,000 na lang siguro ang halaga nun ng sasakyan na yon. So after 15 years, yung sasakyan na yon, baka 1,000 na lang ang halaga after 15 years. Pero kung halimbawa naman at yung 30,000 na yon, ginamit natin, naghulugan din tayo ng 5 years. Pero ang ginawa natin ay binili natin ng lupa dyan sa Pilipinas. After 15 years, yung lupa na yun, mataas na ang halaga kung ibebenta mo. So, yung lupa dyan sa Pilipinas, pagdating ng 15 years, maibebenta natin ng mahal kaysa doon sa 30,000 na pinagdusahan natin, nahulugan natin ng 5 years. Pero kung sasakyan natin to gagamitin, sa 15 years, baka 1,000 na lang yon. Ngayon, kung halimbawa at matututunan natin na tingnan natin kung pwede bang gamitin na lang natin yung public transportation, dahil ang iisipin natin ay baka sakali na tumaas ang presyo kung sakali at after 15 years lupa ang hinulugan natin. So tingnan nyo yun kung makakatulong sa inyo, kasi may kwento yung tatay ko na ganito. Sabi niya, yun daw kanyang pinauutang nung araw, kasi meron kaming poultry supply no? Meron ding mga ano doon, meron ding mga insecticide ganyan, meron ding mga feeds sa baboy ganyan. So pinauutang niya yung isang tao na yon. Ngayon nakama na yon ng lote, mga 1,000 square meter. Ngayon, yung lote raw na yon, inupahan ng tower. Parang ng telepono yata o wifi company, no? So, 50,000 every month ang upa doon sa lote na yon. Libre pa siya sa wifi. So, sipin mo yun, 50,000 every month ang upa. So, hindi mo naiisipin yun. Kung minsan naman, may mga nababalitaan siya ng nabili ng 2,000 pero naibenta ng 5 million after 30 years. At meron namang 100,000 na nabili na ang presyuhan lang sa lugar na yon, nung tumaas yung presyo ay 1 million. Pero dahil sa gustong gusto nung nakabili, dahil merong idea yung gustong bumili ng lugar, binayaran sa kanya ng 8 billion yon. Malinis na. Wala nang mga pagbabayaran sa mga taxes o mga transfer fee. Kanyang-kanya na yung 8 million na yon. Sa halip na 10 million na presyo nung lote. So, tingnan nyo yun. Kung halimbawa at timbangin nyo, kung halimbawa at makakatulong ba yun sa inyo. Para sa ganon, ang lagi nating iisipin long term. No? Yun ang lagi nating dapat na isipin. Long term, na pagtagal ng panahon, para lang tayong nag-aangkal siya. Na nagtitiis tayo kunyari sa ngayon, pero pagdating ng araw, itong mga ginawa ng mga nauna sa atin, pareho rin ang epekto sa atin. So sana, nakatulong yun.